Amen. Thank you, Eric. I guess every one of us must speak about Jesus' love, Jesus' power, and Jesus' rule in our life. Na? It is a song of testimony. It is a song of challenge for all of us. We speak Jesus. Ibig sabihin nun, we share Jesus. And that is our topic for Sunday school next Sunday. Sharing your life in Jesus. Di ba? Walang takot. Parang si Rick. Si Rick po ay anak ni Jojo. Kapatid ni EJ. And wait until we listen to Ricky Joyce sing. Na? Para mamamangha tayong lahat na truly yung sambahayan ni Jojo ay sambahayan ng mga manganganta. Okay? Ricky Joyce, ha? Good morning! Wala po si Ate Puring, wala si Precious Joy, wala si Aaron. They have to go to Tansa, Cavite, sapagkat yung aking inang, Rosa, kinuha namin sa Bataan nung Miyerkules, dinala namin sa Las Piñas dahil andun yung apo niya na doktor, si Dr. Wawi. And may hospital po yun sa Cavite, kaya doon dinala for observation and then for operation if needed by tomorrow or Tuesday. Kaya po wala sila. Malayo-layo din ang Tansa, Cavite. Okay? Ngayon po ay huling linggo ng pag-aaral natin sa ating theme for the month of February, which is Noble Woman or Noble Man. Marangal na babae, marangal na lalaki. And for the past 3 Sundays, we have listened to Pastor Ribo and Attorney Jury discuss about the life and the significance of their lives of 3 women in the Bible. Sino-sino po yun? Walang titingin sa notes. Sino yung una? Dorcas. Pangalawa? Deborah. Pangatlo? Priscilla. At bawat isa sa kanila, meron tayong binanggit na katangian. Alam mo, si Dorcas, ano yung katangian ni Dorcas? A woman of... Iyan naman ang sinasabi ko nga eh. A woman of kindness. Si Deborah, a woman of spiritual influence. At si Priscilla, a gifted woman. Nakatingin kayo sa akin. Yun yung kanilang mga legacy. Yun yung kanilang pamana. When we talk of Dorcas, when we talk of Deborah, when we talk of Priscilla, alam kagad nila ano yung kanilang iniwanan na pamana na hanggang sa mga sandalito ay nagsasalita sa atin, nagiging hamon sa atin, nagiging inspirasyon sa atin. Kaya po ang ating message title this morning is Living a Legacy. All of us will die. Sino sa inyo ang hindi mamamatay? See? Sino sa inyo ang mamamatay? Wala rin. Lahat tayo. Sino sa inyo ang gusto nang mamatay? Yung mga lagi nagsasabi, ang hirap ng buhay, ang dami problema. Mamatay na tayo. Para nasa langit na tayo. Ayaw naman yun. But whether you like it or not, we will all die. Okay? Yung ang istorya namin sa grade 6,
Yung daw mad woman ni Guy de Maupassant sa France. In a span of 1 month, yung asawa niya namatay. Yung tatay niya namatay. Yung anak niya namatay. In 1 month. See? All of us will die. You see, Dorcas, si Priscilla, si Deborah, they died. But they died leaving a legacy. When we die, what legacy do you want to leave behind? Meron na po ba sa inyo na alam na ang ilagay sa puntod ninyo? Kung ano ang description ninyo? Pag hindi nyo pa alam, huwag muna kayong mamatay. Each of us must be able to come up with what you want to write on your tombstone when you die. Pag hindi nyo pa alam, huwag muna kayong mamatay. Mahihirapan pa yung maiiwan. Ano pa yung gusto ano pa yung naiwan ni nanay na, ano pa yung naiwan ni tatay na, ano pa naiwan ni kuya, ni tito na legacy niya na ilalagay natin sa lapida. Ako, meron na Secret. Meron na. Very clear. Ang gusto ko malagay. Ang gwapong anak ni Entong. Okay? But it is very important sapagkat alam po ninyo, sa banal na kasulatan, karamihan na nasa Biblia, pangalan ng lalaki. Pero meron pong 600 women sa Biblia na pinangalanan. 600. At ilan doon, ang gusto kong banggitin sa inyo, na nag-iwan ng kanilang legacy. 10 years ago, nandun kami sa dining table namin sa bahay. Andun si Mandy. Pinag-uusapan namin, sinasabi ko, ano ba yung pwede kong ipamana sa inyong tatlong magkakapatid? 10 milyon ba? 20 milyon ba? 100 milyon ba na utang? Alam mo, sabi ni Mandy, Dad, alam nyo, nabigyan mo na kami ng mana You have given us your legacy already. Eko, ano yun? Our faith, our education. Hindi na mawawala sa amin yun. You have given us faith, you have given us education. So, I was a little bit amused that Mandy is watching with us because of his work. He is in Japan. Naalala niya yon. I go, thank you, Lord. Yung pong ating pinag-aaralan, I want to make it clear as we will wrap up this Sunday. Yung pong ay kaugnay, sabi ko yan ay para sa kababaihan because majority of our members ay kababaihan. Pero hindi po natin iniitsapwera ang kalalakihan. Yan po ay kaugnay sa core values ng Good Neighbor Christian Fellowship. Ang ating church, yun yung isang project ni na Raymond na gusto na lang iligay sa handbook ang ating Good Neighbor Christian Fellowship handbook. Doon maglalaman ng mga bagay na dapat nating maunawaan. At doon sa ilalagay nila yung 7 core values. Yung core values, pangunahing pinapahalagahan ng ating church. Kailangan maliwanag po sa atin. Ang church natin, meron tayong vision. Meron tayong mission. Meron tayong core values. Meron tayong fundamental truth na kailangan maliwanag sa atin lahat. Hindi po tayo basta isang samahan lang. We are banded together with a common vision. Ano ba ang vision natin?
We are a discipleship-based fellowship with our members engaged in discipleship Bible studies and adhere to the Great Commission of Jesus Christ to go and preach and make disciples. Yun ang vision natin. Okay? Ngayon, we have 7 core values. Pero titingnan po natin yung pang-7 na yun ay patungkol sa ating lahat, kaugnay ng ating topic for the month of February. So even yung ating mga miyembro, si John Paul, he is with us online. So surely si Santi, saka si John, naka-online sa atin. Na? Ayan. Yan ang ating core values. A desire for God's glory, commitment to the Word, faith and dependence, love, family relationship, discipleship, at yung pang-7, individual contribution to the task. Pag sinabing individual, bawat isa sa atin, meron tayong contribution. Ano ba sa Tagalog ang contribution? Meron tayong bahagi. Hindi lang ako. Hindi lang si Pastor Ribo. Hindi lang yung ilan sa atin. Lahat tayo may bahagi saan? Sa gawain. Ano ba yung task sa Tagalog? Dapat gawin. Okay? Bawat isa sa atin may bahagi sa dapat nating gawin sa gawain ng Panginoon through Good Neighbor Christian Fellowship. Ano sabi diyan? We believe in the richness and variety of spiritual gift or gifts that edify and benefit the church. Every believer receives a spiritual gift and has an important contribution in the kingdom of God. Hindi po kayo nakaupo lang dyan. Kailangan, alam natin, mayroon pala akong mahalagang bahagi na iiwanan. Okay? Sa mundong ibabaw na hindi pa kayo handa na iwanan. Ako, handa na ako eh. Alam ko na nga ilalagay ko sa lapid ako eh. Pagdating ko ng 90 years old, handa na ako. Handa na ako. 90 years old, handa na. 76 na ako eh. Di ilang taon pa yon? 14. Okay? Oh. By the time, may iba na nakatayo dito na nagpipreach. Diba? 17 years from now, 14 years from now, ilang taon ka na, Perry? 59 ka na. Hindi na ikaw yung nakatayo dito. Matanda na tayo eh. Okay? But, every one of you who profess to be a child of God, a member of Good Neighbor Christian Fellowship, you have an individual contribution. Okay? Kaya po, tinitingnan natin maigi yung buhay ng tatlo na yun eh. Ano ang ating pupulot? Kaya maganda, pagkatapos ng ating gawain, meron na kayong napulot. Okay? Si Abel. Kilala niyo si Abel? Kapatid ni Cain. Anak nino? Adan. Niisip niyo pa. Hindi ba? Tsaka nino? Ni Eva. Alam niyo ba ang kanyang legacy? Tingnan niyo sa Hebreo 11:4. Napakaganda. Through his faith, though he is dead, he still speaks. Bagamat patay na si Abel dahil sa kanyang pananampalataya, nangungusap pa ang kanyang buhay. What a legacy! Nangungusap in the sense that we can learn so many things about Abel na pwede nating tularan. Okay? Sino pa yung isa? Sa 2 Timothy, sino yan?
binabanggit dyan? Si Loy. Ano sabi dyan? Through her faith, he had a long-lasting influence on her household and the generations to come. See? Yung pananampalataya ni Loy, ang napamana niya sa kanyang sambahayan. Yung anak niya, sino anak niya? Si Eunice. Yung apo niya, sino apo niya? Si Timothy. Sabihin niyo, Loy, Eunice, Timothy. Lahat sila ay naging mananampalataya dahil sa lola. Dahil sa lola. Lola, lolo, the legacy that we can leave behind is faith. Be sure na ang inyong sambahayan ay mayroong pananampalataya kay Jesus Christ. It would be difficult for us to leave this earth na alam mong ang iyong mga anak ay hindi mo kasama sa pananampalataya. Si Loy, she made sure that Eunice made sure that Timothy belongs to the same faith. Now, babanggit ako ng ilang mga pangalan. Tingnan natin. Si Sarah. Ano ang legacy ni Sarah? Si Sarah, o si Eve muna. Si Eve, ayon sa Biblia, sa Genesis 3:20, Eve is considered the mother of all living. Given na yun. Siya ang ina ng lahat ng may buhay. Okay? Si Sarah, the princess whose name is recorded with honor, she is a noble woman. Wow. Parang Dory Sopas. Hindi ganun eh. Di ba? Rebecca. A woman with great potential. Chaste, mayumi. Pious, matulungin. Faithful, tapat. Loving, mapagmahal. Strong. Hospitable. God-loving woman. Wow, what a legacy. Di ba? Yan ang mga iniwanan nila eh. A loving woman. Isang mapagmahal na babae. Si Miriam, a prophetess, leader, pero a woman who overestimated herself. There was a time si Miriam, medyo tumaas ang pagtingin sa sarili. Pero God brought her down to earth. Okay? Legacy niya yun. Hindi na yun mawawala. So, ang legacy pwedeng positive, pwedeng negative. Hannah, a woman who believed in persistent prayer. In other words, Hannah is a prayerful woman. Wow. The widow of Sarephat. Oh, sino yun? Natatandaan ninyo yun? The woman who accepted the challenge of faith. Kahit na wala na siyang pwedeng iluto the following day, ay dahil sa pananampalataya at pagsunod sa kahilingan ng isang propeta, inuluto niya yung natitira niyang wheat at oil, gumawa ng tinapay, hindi para sa kanya, hindi para doon sa isang prophet. Ano nangyari? Hindi na siya kinulangan ng iluluto.
He accepted the challenge of faith. In other words, a faithful woman. And so on and so forth. Yung Jewish maid, nabanggit ko na ito. Yung batang babae. Di ba? Boldly, she talked about God. Kanino? Kay Naaman. Hindi niya tinignan yung kaliitan niya. Hindi maliit, yung stature niya. Kasambahay lang siya. Pero sabi niya, if only Naaman will go to the prophet will heal him. And that exactly happened. Hindi na mawawala yun sa Jewish woman. The woman who spoke boldly about God. Para yung kanta ni Jesus, ni Rick, I speak Jesus. Okay? Si Mary, si Esther, the queen who risked her life for her people. Okay? Hindi niya inintindi kung siya'y mapapahamak, kundi dahil sa kapakanan ng mga Israelites. He risked her life. And that decision of Esther saved Israel. Okay? Mary, the most privileged, he followed the Lord. Kasi siya ang ginamit ng Diyos so that Jesus Christ will be born. She did not mind public ridicule kung sakali. Kasi dalaga siya. Pero sabi niya, I will follow the Lord. Okay? Are we willing to be like that? Yung kanina sinasabi natin sa ating Sunday school, di ba? We should show our love of God by following the Word of God. You cannot say you love God and will not follow the Word of God. Importante po yun. Marami sa atin, we love God, but do we really follow God? Baka nagko-compromise tayo. Baka pag may sitwasyon, inuuna mo yung hindi para sa Diyos. In your relationships, in your business, in your work, in your study. Never. Si Mary, although she knew that it can place him to a dangerous situation, she accepted the command of God. You will carry in your womb the Savior of the world. Di ba? Ganda. Elizabeth, a strong woman of character, a good life partner. Wow, si Elizabeth. Napakahusay na misis. Ayan, ha? Ha, Elizabeth, ha? Sabi dyan, a good life partner. O, kayo, are you good life partners? Si Perry, nangingiti eh. Yan, di ba? Good life partner? Takot mo na lang. Ask yourself, am I a good life partner? Am I a helpmeet to my husband? Oh. Pagka masasagot niya ng yes, di maligaya asawa niya. Anna, a woman who was not destroyed by a broken heart.
Si Ana, marami siyang heartaches. Pero may kanta dyan kinakanta yan ni Presi. Heartaches, bring it all to Jesus. Di ba? Si Ana, marami siyang heartaches. Pero what she did was simply bring it to God. Sino sa inyo ang hindi broken heart? Tumingin sa akin ng matamas sa mata. Sino sa inyo ang hindi nagkakaroon ng broken heart? Okay. Si Beth, ayaw tumingin. Yung widow, doon sa templo, yung tinignan ni Jesus Christ, nagdala ng kanyang handog. Ilan ang dinala niya? Dalawang pilak. Pero it was taken by Jesus as better than the one who brought hundreds and thousands of gifts. A widow who knew how to handle money. Nako, you should be able to handle money, manage money properly. Sino sa inyo, you manage your money properly? Wow! Di ba? Para hindi kayo makataas ng kamay, Maraming mga babae, meron silang healing ministry. Healing dito, healing doon. Na mga kapatid, hindi ko natatapusin. Marami yan 11:15 na. Meron po tayong bibigyan ko kayo ng pointers on what to do. What legacy you want to leave behind. What you want to live by. Nasa Biblia po yun Alam po ninyo, lahat ng aspeto ng buhay, nasa Biblia. Paninigarilyo, nasa Biblia yan. Pagkain ng ampalaya, nasa Biblia yan. Kaya pag hindi kayo kumakain ng ampalaya, hindi kayo sumusunod sa Biblia. See? Natatawa kayo. Sa Sunday School, pag-aaral natin yan. Ako, kumakain ako ng ampalaya. Yung iba dyan, ayaw kumain. Ito, ang aking i-share sa inyo. Sa Romans. And I hope that you can pick up even one of this. Lord, help me na matupad ko yung isa doon. At pag nagawa ninyo yun, the world will be better. Hindi na kailangan 2, 3, 4, isa lang. Isa lang. Okay? Romans 12:3-8. Okay lang ba English? O gusto yung Tagalog? Tagalog? Pero Tagalog. Ako naman ay okay lang mag-Tagalog. Roma 12. Ayan. Kung pwede nga ilagay sa Tagalog ni Ate Joy. Ito ay para sa atin lahat. Para meron kayong isang man lang mapulot dito. Babasahin ko, mahaba-haba Roma 12, simula sa 3. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, God's gift. Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Ano ibig sabihin nun? Huwag ninyong ariing mataas kayo, mahusay kayo, magaling kayo kaysa sa iba. Okay? Ibig sabihin, dapat humble.
We should be proud that we are humble. Tama ba yun? Ako, I'm proud, I'm humble. Huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. So, huwag naman sobra-sobra. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan. Wow! Self-analysis. Alamin niyo, ano ang inyong tunay na katayuan. Baka naman nagyayabang-yabangan lang kayo. Baka naman akala niyo mahusay kayo. No. You've got to know where you stand. Where your place is. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. No? Our faith comes from God. And we should be thankful that God has given us the opportunity to have faith. Ang katawan, tingin mga katawan nyo, malaki, mas malaki, ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Tama. Ang ating katawan, iba-ibang bahagi tayo. Ang kamay may sariling gawa. Ang paa may sariling gawa. Ang mata, ang tiyan, ang tainga, ang bibig, lahat yan. Ang puso, ang atay, ang appendix, lahat yan. Gayon din naman, tayo'y marami tayo. Ngunit, nabubuo sa isang katawan ni Kristo. We are many, but belonging to one body of Christ. Ang isa't isa'y bahagi ng iba. Si Alice, ikaw ay kamay. Si Susan, ikay paa. Si Jojo, ikay ulo. So on and so forth. But we belong to one body of believers. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba. Each one of us, every person who becomes a Christian receives a gift from God. Walang isang mananampalataya na walang gift. Kailangan lamang ma-discover. Okay. Magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. No. These gifts, we must utilize. We must use. Okay. Ito yun. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos, prophesying, just like what I'm doing, I'm prophesying, I'm giving messages. Si EJ, nagamit na yan. Si Jury, yung iba sa atin, magagamit pa yan. No? In preaching, in prophesying, pagpapahayag, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. In other words, if God has given you the ability to preach, you use it. Hindi tayo dapat nag-second thought. Hindi tayo nagdi-delay. Kung paglilingkod, serving, maglingkod tayo. Okay? You may not have the gift of preaching, but you can have the gift of service, do it. Maraming ibig sabihin yung service. Paglilingkod, si Ate Piling, for so many years, naglingkod dyan bilang diakonesa. Hanggang ngayon, hindi nawawala yung title niya na diakonesa.
Hanggang ngayon, naglilingkod siya sa maraming paraan. Si Dory hanggang ngayon naglilingkod sa maraming paraan. Gusto niyo bang malaman paano maglingkod si Ate Piling? Lagi kaming merong masarap na ulam na merong masarap na kamyas. Galing kay Ate Piling. Nagiging sawsawan ko yun. Hihiwain ng maliliit, Ate Piling. Merong sibuyas, may kamatis. Kulang na lang isda Si Dory, yung sopas. Yung mga apo ko, pagdating dyan, sopas kagad ang pinupuntahan. Lalo si Sansa, saka si Maika, yung pandesal, di ba? Gusto nila yan, yung sopas with pandesal. Maglingkod kayo. Sa linggo, may maglilingkod na sa atin. Mag-uugas na kayo doon. Okay. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. Okay. Lagi nananawagan si Kuya Romeo niya, mga teacher. Alam niyo, mga teacher sa atin, gagaling Nauna pa estudyante Kasi gustong-gusto ng mga estudyante yung pagtuturo, kaya nauna pa sila sa teacher nila. Mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Okay. Sharing. Kung pag-abuloy, wala kang hindi ka sa pangangaral, hindi ka sa pagpipreach, hindi ka sa pag-aabuloy. Yan, Kung pag-abuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Ano ibig sabihin ng buong kaya? Hindi ka kuripot. At meron kang kagalakan na ikaw ay nag-aabuloy. Kung pamumuno, mga kabataan, Randolph, kung mamuno ng buong sikap. Masikap. Ano ibig sabihin ng masikap? Hindi ka pa banjing-banjing na presidente. Imimit ko kayo. Magkakaroon tayo ng tinatawag na SWOT analysis. SWOT. Andito ba yung mga, officers mo? Mamaya, 5 minutes lang, I will introduce to you what I call the SWOT analysis. Alam niyo ba ibig sabihin ng SWOT? Huwag muna, sila na lang muna. Buong sikap, sabi. Kung nagkakawang gawa, charity, gawin ito ng buong galak. Yan, simple lang. Mamili na kayo dyan. Ano ang inyong pwedeng gawin na masaya kayo? Marami pa yan Pero I'm just giving you several. Guide ninyo so that you will know what and how you will live your life from here on towards the end. So meron kayong legacy. Di ba? Ang hirap yata nung wala kang tutuntunin sa buhay. Para kang kung ano na lang ang mangyari. But if you have made a certain decision, prayerful decision, insightful decision, then that is start. The journey of 1,000 miles starts with the single step. Pray to God that God will place in your heart what He wants you to do according to His purpose. And you will never go wrong. Just like the characters that we had in the Bible, they all lived according to the purpose of God. And they left behind for us to study and to learn from. Di ba?
At pagka nagkaganon, you will live a life of joy, of contentment, of fruitfulness, of productiveness. Hindi sayang. Yun ang ibig sabihin. Para hindi masayang ang ating buhay. Kasi kung sasayangin mo buhay mo, baka kunin ka na ng Diyos. Ay, total, sinasayang mo buhay mo. Halika na dito sa langit. Oh. Hindi ba? Iba sa inyo, ayaw pang pumunta sa langit eh. Pero gusto nyo nasa langit, ayaw nyo pang magpunta. Why? Because God still has something stored for you. Ang importante lang, meron tayong obedient heart. Itong mga to, yung binasa kong mga karakter sa Bible, all of them had obedient heart. Okay? If you don't have obedient heart, mahirap. You will live just like what life you have now. We want to have a better life. If you don't have a better life, you might find yourself having a bitter life. Okay? Amen po ba? Amen. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po na for the past 4 Sundays, we were able, Lord, to study what you want us to learn so that, Lord, we can make our life fruitful, noteworthy. Tulungan mo ang bawat isa amin, aming Diyos, to have that humble spirit, to accept what you want us to do, and do it with joy. Pagpalain mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa amin, ang iyong mensahe. Na we live, we die, we leave a legacy. Just like the noble women in the Bible. Help us, Lord, na hindi namin masayang lahat ng opportunity. Hindi namin masayang ang buhay na kaloob mo. Hindi masayang ang aming relasyon sa iyo. So that anytime you call us to your home, we know that people will remember something important about us. Help us, Lord, to live this earth living a legacy. A legacy that people will always remember, that will always give lesson to everyone. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.